Bago matapos yung klase, hinati kayo ng teacher nyo sa 4 na grupo. Meron daw kayong gagawing activity. Magkakaroon daw ng table setting. At bawat grupo, magluluto ng isang putahe. Pagkatapos ng klase, nag-usap-usap na kayo ng mga kagrupo mo kung ano yung lulutuin yung putahe. At nagtoka-toka na rin kung ano yung dadalhin ng bawat isa. Paalala pa ng leader nyo, wag na wag nyong kakalimutan yung mga toka nyo. At dumating na nga yung araw ng activity. At katulad ng inaasahan, kulang yung mga gamit na daladala nyo. Kung ano pa talaga yung pinaka-importante, yun pa yung nakalimutan. Wala kayong kalan. Buti na lang may isa kayong kaklase na malapit lang sa school. Dali-daling umuwi sa bahay nila para kunin yung kalan nila. Habang nagluluto nga kayo ay nakapaligid na sa inyo yung mga teacher. Sila yung magja-judge ng mga lulutuin nyo. Napansin nyo na yung niluluto nyo kaparehas ng kabilang grupo. Minudo. Sa dinami-dami ng ulam na pwedeng lutuin, nagkaparehas pa talaga kayo. Tapos yung mga teacher na nag-o-observe habang nagluluto kayo, tinuturuan na rin kayo kung paano yung tamang proseso. Sabi pa ng isang teacher, parehas daw kayo ng niluluto ng kabilang grupo. Good luck na lang daw at pasarapan. Hanggang sa matapos na nga ang pagluluto nyo at inasikaso nyo na yung mga lamesa, hinain na yung mga ulam at kanin at hinusgahan na ng mga teacher. Pagkatapos gradean ay nagsalo-salo na rin kayo magkakagrupo para kainin yung niluto nyo. At bago kayo kumain, nagpresenta ka na kumuha ng tubig sa kantin. Dali-dali ka nagpunta sa kantin para mag-igib ng inuming tubig. Pagbalik mo sa classroom nyo, wala nang katao-tao. Wala na yung mga klase mo. Malinis na yung lamesa. Biglang may tumawag sa'yo. Tapos na daw yung 1 hour break. Balik na daw sa trabaho.